2 hanggang 3 bagyo. Yan ang bilang ng inaasahang papasok at tatama sa bansa ngayong buwan ng Hulyo. Paliwanag ng Pag-asa, itong buwan din kasi ang simula ng peak ng typhoon season. Sa historical track record ng mga bagyong tumatama sa bansa tuwing July, karaniwang nagla-landfall ang mga bagyo sa Bicol Region at eastern section ng Northern at Central Luzon. Pero may mga pagkakataong lumilihis din ito ng direksyon papalayo sa kalupaan. Yun nga lang, sa mga pagkakataong nagre-recurve ang bagyo, mas lumalakas daw ang southwest monsoon o hanging habagat na nagpapaulan sa western section ng bansa. Dala niyan ay ang pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya nagpapaalala pa rin ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa publiko na maging handa. Kasabay naman ang paggunita ng National Disaster Resilience Month ngayong Hulyo na may temang bantayog ng katatagan at pagbubuklod sa layuning kahandaan. Nakikipag-ugnayan na sa mga lokal na pamahalaan ng NDRRMC at nagsasagawa ng risk assessment para sa posibleng epekto ng malalakas na bagyo at sa nagbabadyang La Niña phenomenon. At para sa karagdagang detalye, sa magiging lagay ng panahon, makakausap po natin mga kapatid si Rhea Torres, ang weather forecaster ng Pag-asa. Magandang umaga po. Yes po, magandang umaga po. Magandang umaga din po sa ating mga tagapakinig. Sa magiging lagay po ng ating panahon dito sa ating bansa ngayong araw, sa kasalukuyan po ay patuloy na nakakaapekto ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ sa may kanlurang bahagi ng Mindanao at Palawan. Kaya asahan po natin na magpapatuloy yung mga pag-ulan sa areas po ng Palawan, Patanaran, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Samantalang sa Metro Manila at nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, mainit na panahon pa rin mararanasan ngayong araw at may mga tsansa ng mga panandalian or biglaang buhos ng ulan. Dulot naman ng mga localized thunderstorms, kadalasan nararanasan po yan sa hapon o sa gabi at tumatagal ng 30 minutes hanggang sa 2 oras. So monitoring lamang po tayo ng mga thunderstorm advisory at ihanda lamang po natin yung ating mga pananggalang sa ulan kung lalabas man po tayo ng ating mga tahanan. Sa ngayon po, wala naman tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, kaya asahan po natin at the very least hanggang sa darating na weekend ay magpapatuloy pa rin po yung mainit na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, liban na lamang po yung mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, wala pa rin tayong gale warning sa anumang baybayin ng ating bansa, kaya malaya pa rin po mga kapalaot yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung may mga maliit na sakyang pandagat. Yan ang mapulitas mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga. Magandang umaga, maraming salamat Rhea Torres, weather forecaster ng Pag-asa.